Isang 19 anyos na estudyante umalis sa dorm pagkatapos natagpuang nahati sa 2,000 piraso. Sino ang salarin? Bakit niya niluto ang biktima? Magandang araw sa inyong lahat, mga mananaliksik ng misteryo. Handa na ba kayong sumisid sa isang kasong nagpapagulo sa isip ng Tsiyena sa loob ng halos 3 dekada? Isang kaso na kasing lamig ng niebe, kasing gulo ng puzzle, at kasing bangis ng bangungot. Ito ang kwento ni Zhao Aiqing. Ang mga mag-aaral na nawala sa lamig ng taglamig at natagpuang nahati sa 2,000 piraso. Nandyan tayo sa Nanjing, China noong Enero ng 1996. Si Zhao Aiqing ay isang 19 anyos na dalaga. Bago pa man siya naging biktima, isa muna siyang estudyanteng puno ng pangarap. Nag-aaral ng adult education sa Nanjing University. Siya ay inilarawan bilang isang tahimik, mahiyain at responsable na estudyante. Subalit, may isang insidente ang nagpabago sa takbo ng araw na iyon. Noong gabi ng Enero 10, 1996, si Aiqing ay may kaunting hindi pagkakaintindihan sa isang dorm manager dahil sa paggamit ng kuryente. Marahil ay naiinis, marahil ay gusto lang mag-isa. Nagpasya siyang umalis sa dormitory. Bit-bit lang niya ang kanyang sarili. Naglakad siya palabas sa gitna ng taglamig. Sino ang mag-aakalang ang simpleng pag-alis na iyon ay magiging huling beses na makikita si Zhao Aiqing na buo at buhay? Kinabukasan, wala na siya. Lumipas ang mga araw, walang Zhao Aiqing. Nag-aalala ang mga kaibigan at pamilya niya. Pagkatapos ng 9 na araw, noong Enero 19, 1996, nag-ulat ang isang sanitation worker tungkol sa isang bag ng laman na natagpuan niya malapit sa Huachao Road. Akala niya karne ng baboy ito. Dinala niya ito sa bahay para lutuin, pero nang sinimula niyang hiwain, isang daliri ng tao ang lumabas. Napuno ng takot, agad siyang nag-ulat sa pulisya. Hindi nagtagal, isa pang bag ng laman ang natagpuan malapit sa campus ng Nanjing University. Sa pagkakataong ito, may mga damit pa sa loob. Dito na natukoy ng pulisya ang pagkakakilanlan, Zhao Aiqing. Ang lalong nagpahirap sa kaso, ang lalong nagpaiba dito sa lahat, ay ang paraan ng pagkatagpo sa kanya. Tila ba naglalaro ang salarin? Ang labi ni Zhao ay hindi lang pinili sa piraso. Ito ay prenosisong pirasong maingat na hinati sa tinatayang 2,000 piraso ng iba't ibang laki. Ang pinakamaliit, kasing liit ng kuko. Ang iba, kasing laki ng palad. Nagkaroon ng malawakang imbestigasyon ang pulisya ng Nanjing. Sabi nila, ito ang pinakamalaki at pinakamaingat na imbestigasyon sa kasaysayan ng lungsod. Ano ang natuklasan nila? Una, ang salarin ay may malawak na kaalaman sa anatomy. Hindi lang basta pinaghiwa-hiwalay ang katawan. Ang bawat hiwa ay maingat at eksakto na para bang isang surgeon o isang butcher na may mataas na kasanayan ang gumawa. Ang mga organo at laman ay pinaghiwalay ng organisado. Ang ulo ni Aiqing, kahit natagpuan, ay niluto muna bago hiwain. Pangalawa, ginamit ng salarin ang mainit na tubig para lutuin ang mga labi. Ito ay para pabilisin ang paghihiwalay ng laman at paraan din para alisin ang dugo. Ito ang dahilan kung bakit ayon sa pulisya, ang salarin ay maaaring isang doktor o medical student, isang profesional na butcher o manggagawa sa pagpoproseso ng karne. Walang mahanap na testigo. Walang DNA evidence na matibay. Walang mahanap na crime scene. Isipin mo, sinong tao ang may kakayahang gawin ang ganito? Kalaking mess at linisin ito ng walang bahid. Nagtapos ang pulisya sa isang teorya. Posibleng pinatay si Aiqing sa loob ng Nanjing University campus o kung saan madaling makapasok ang salarin at may akses sa mainit na tubig at privacy. Sa paglipas ng panahon, maraming sospek ang lumabas.
mayroong mga usap-usapan tungkol sa isang propaganda teacher ni Ai Ching, isang professor na may affair sa mga estudyante. Mayroon ding lumabas na teorya tungkol sa isang lalaking nagpapakita ng labi ng tao sa isang dormitory noong panahong iyon. Ngunit lahat ng ito walang katibayan. Noong 2016, lumabas ang balita na mayroon ng potential suspect ang pulisya, isang social acquaintance ni Zhao Ai Ching, pero muli walang formal na pag-aresto. Isang taon matapos ang kaso, ang ama ni Ai Ching na si Zhao Sansheng ay nagbigay ng pahayag. Wala akong pakialam kung anong klaseng tao siya o kung bakit niya ginawa ito. Ang gusto ko lang ay magpakita siya at humingi ng tawad. Hindi kailanman lumabas ang salarin. Ang kaso ni Zhao Ai Ching, ang 1996 Nanjing University murder, ay naging simbolo ng isang perfect crime sa China. Ito ay isang kaso na nawawala kahit pa natagpuan ang biktima. Napatapos na ang statute of limitations para sa ordinaryong kaso ng pagpatay sa China. 20 taon ang lumipas. Subalit, ayon sa batas, kung ang kaso ay may extreme seriousness at may pag-aproba ng Supreme People's Proctorate, maaari pa rin itong imbestigahan. Ang pulisya ng Nanjing ay paulit-ulit na nagpahayag, hindi kami tumitigil. Kahit ngayon, nananatiling bukas ang kaso. Ang 2,000 peraso ng labi ni Zhao Ai Ching ay tila sumisimbolo sa 2,000 clues na hindi pa nasasagot. Ang kwento ni Zhao ay nagpapaalala sa atin. May mga halimaw na naglalakad sa tabi natin. May mga kadiliman na kailanman ay hindi maaabot ng liwanag. Kung mayroon kang kahit anong nalalaman, kahit isang piraso ng impormasyon, sana ay lumabas ka para kay Zhao Ai Ching at para sa katarungan hanggang ngayon. Kung interesado ka sa mas malalalim at mas matatalinong pagsusuri ng mga krimen at misteryo, huwag kang aalis at mag-subscribe ka na. Pindutin mo rin ang notification bell para maging una ka sa susunod nating paghahanap sa katotohanan. Hanggang sa muli!